ang salitang mula sa Diyos. Kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay tulad ng mga binhing nahasik sa daan, tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi nakapamunga. At inilalarawan naman ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Ngayong tayo ho'y bumabangon mula sa trahedyang ating sama-samang pinagdaanan at naranasan, ang trahedya ng habagat at ang trahedya ng baha at bagyo. Alam ko pong marami pa rin sa atin ang wala rito ngayon dahil abala sa pagliligpit, sa paglilimas, sa pag-iisip paano babangon at paano natin itatawid na muli ang ating buhay matapos ang trahedyang ito. Kaya't ipagdasal ho natin sila na sa susunod na Biyernes, first Friday of August, ay kasama na natin sila rito. Ngayon po ay kapistahan ng nina Santa Ana at San Joaquin, ang mga kinikilalang magulang ng ating mahal na Birheng Maria, kung kaya't sila po ang tinuturing na lolo at lola ng ating pong Jesus Nazareno. Kaya dito po natin itutuon ang ating pagninilay sa kahalagahan ng mga senior citizens sa ating lipunan. Nito hong nagdaang mga araw nang tayo'y tumatawid at humaharap sa hagupit ng habagat at bagyo, kapansin-pansin po na naging aktibo ang pagsasalba, ang pag-rescue, kahit sa ating mga domesticated animals. At ako'y tuwang-tuwa kasi hindi ko akalain na ire-rescue ng mga rescuers, ng mga volunteers, ultimo ang mga aso at ang ating mga alagang domesticated pets na malungkot na iniwan, tinalikuran ng mga may-ari. Di po ba? Nakita ninyo yan? Nakakalungkot na ang mga aso'y basang-basa. Nalulungkot, natatakot.
na iniwan, tinalikuran, pinabayaan. Well, maintindihan ho natin, no? When survival is at stake, we have to make our priorities. Kaya lang, sabi ko, bakit wala ako nakitang lolo't lola o matatanda, senior citizen, na ni-rescue? Did you notice that? May nakita ba kayo? Wala. Di po ba? May mga sanggol, pero karamihan o mga pets. No. Well, pwede ho natin itong tingnan na ganun na ba kataas ang ating kamalayan na napakahalaga ng mga alaga nating hayop, which is good. Pero ho, kung titingnan natin, nasaan na sila lolo't lola? Nakalubog sa tubig? Iniwan ng lumulutang kasi bangkay na? I doubt. I presume and I suppose, inuna na silang inilikas at iniligtas. Kaya wala ho tayong nakita ng mga matatandang tumatawid sa baha, nire-rescue, inililigtas. Kaya pasalamatan ho natin ang sambayan ng Pilipino na meron tayong mataas na antas ng pagpapahalaga sa ating mga senior citizen. Tama po ba? No. We have to read behind the scene, behind the line, between the lines. At ito ho ang nakikita ko ngayon na consequence at bunga ng ating pagdiriwang sa kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana. Sa ating mga Pilipino, hindi ho natin pwedeng talikuran ang ating mga lolo't lola. Meron ho tayong mga mangilan-ngilang mga home for the aged. Pero kung ikukumpara ho natin sa abroad, napakarami. And Filipinos are well sought as nurses and caregivers to look after these elderlies in foreign countries, abandoned by their respective families and children because they don't like to care for them. Pero ho, ang mga nurses at Filipino, sila ang inaasahan na matyagang nag-aalaga at nag-iingat, pinag-iniingatan, kinakalinga ang mga senior citizen na mga nasa ibang bansa. Not because of remuneration, not because it's their work. Kasi ho, likas na sa mga Pilipino, sa ating mga Pilipino, ang pagpapahalaga sa ating mga matatanda. In fact, nag-evolve na nga ho eh. Ako ho, lolo na. Kasi ho, yung pamangkin ko, unang pamangkin, may 3 anak. Therefore, hindi lang ho ako tito, ako ho'y lolo na nung 3 bata. Marami ho sa inyo, tiyak dito, lolo't lola, kahit mga bata pa. Pero sana ho, sa pagbabago ng anyo ng mga lolo't lola, senior citizen, lalo nating hindi dapat kaligtaan at talikuran ang mga matatanda ng ating bawat pamilya. Sila utang natin sa kanila kung tutusin ang buhay natin ngayon, na kung hindi dahil sa kanilang pagtataguyod, wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon. Yun ang mga tinatamasa nating buhay, talento, kakayahan. Lahat ho ito'y bunga ng pagtitipid, dugot pawis na puhunan ng ating mga lolo't lola, mga magulang, na siyang nag-aruga at nakipagsapalaran sa buhay para sa ating ikapapanuto at ikagaganda ng kalagayan. Kaya ngayon hong kapistahan ni Santa Ana at San Joaquin, sana ho'y higit nating bigyang pansin at pagpapahalaga ang mga lolo't lola ng ating bawat pamilya. Kinakausap niyo pa ba sila? Pinagtsatsagaan pa ba natin silang kausapin kahit hindi na tayo kilala? Masakit ho yun. No? Sino ka? Kainong anak ka? And yet tayo ang anak ni Lola. No? O kaya, marami ho silang gustong mangyari na taliwas sa ating gusto para sa kanila. Kaya sa kapistahan pong ito ni Santa Ana at San Joaquin, lolo't lola ng ating pong Jesus Nazareno at ina at ama ng ating mahal na Inang Maria,
muli ho nating papagtibayin ang mataas nating pagkilala at pagpapahalaga sa lahat ng mga matatanda ng pamilya. Lolo't lola, maaaring sila ang nagpalaki sa inyo, sila ang nangarap para sa inyo, sila ang nagbuwis buhay para sa inyo, sila ang nagtaguyod sa atin, sila ang nagdala sa atin sa katayuan natin ngayon na hindi natin dapat kalimutan at hindi natin dapat pabayaan. Meron ho tayong kasabihang mga Filipino, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, anong kasunod? Matitisod. Hindi makararating sa paroroonan. Basic ho, na sana habang sila'y nandiyan pa, pagdasal natin, alagaan natin na sila'y maging kasama pa natin, maipadama natin ang taus-puso nating pasasalamat sa lahat nilang sakripisyo para sa atin. Nang sa gayon, ang ipinakikita nating pagpapahalaga sa kanila, ang siya na rin manawang makatawag pansin sa mga susunod pa nating henerasyon na pagtanda natin, tayo naman ang aalagaan natin. Alalahanin ho natin ang gininto ang aral ng Panginoon, the golden rule. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Gawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin din nila sa iyo. Kaya't kung nais po natin na sa atin hong pagtanda, the moment that we reach that stage na di na tayo makalakad, di na tayo makakita, wala na tayong lakas, wala na tayong pera, iba na ang mag-aalaga sa atin. Silang mga inalagaan natin, silang tinaguyod natin, silang pinalaki natin, silang minahal natin. Nang sa gayon, ang kahalagahan ni Santa Ana at ni San Joaquin sa simbahan, magulang ng mahal na Birheng Maria, lolo't lola ng ating pong Nazareno, ay siyang magiging mahalaga ring elemento ng ating paglalakbay sa mundong ito. Kaya kung sila po'y buhay pa, videohan ninyo, i-text ninyo, kausapin ninyo, bisitahin ninyo, alagaan ninyo. Kung sila'y wala na, huwag kalimutan. Hingin ang tulong nila na ang kanilang nasimulan ay ating maipagpatuloy at mapakaingatan. Poong Jesus Nazareno, Santa Ana at San Joaquin, ipanalangin ninyo kami.